Kapatid, kung may magsabi sa'yo na may nakatagong kayamanan na sobra o higit pa kaysa sa meron ka, handa ka bang isugal ang lahat para makuha ito? Alam niyo po ba, mga kapatid, ganito mismo ang sinasabi ng Panginoong Hesus tungkol sa kaharian ng Diyos. Basahin po natin ang isang parable sa Matthew chapter 13 verse 44. Sabi po rito, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Bago ko po sabihin, ang ibig sabihin ng verse na ito, ng parable na ito, nais ko po munang ibahagi ang context ng Book of Matthew chapter 13. Na ito po ay puno ng parables tungkol sa kaharian ng Diyos. Parables of mustard seed, yeast, pearl of great price, and hidden treasure. At ang lahat po ng ito, mga kapatid, ay may iisang punto lamang, na ang kaharian ng Diyos ay napakahalaga at higit pa ito sa kahit na anumang bagay sa mundong ito. At ano po bang mensahe ng salita ng Diyos para sa bawat isa sa atin sa parable na ito, sa mensaheng ito? First, that the kingdom of heaven is a hidden treasure. Hidden po, sapagkat hindi po lahat ay nakikita agad ang value nito. Kaya nga pong sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, hindi nauunawaan ng natural na tao ang mga bagay ng Diyos. Ibig sabihin po, hindi po sapat ang ating mga sariling karunungan at kaalaman upang maunawaan at makita ang kahalagahan nito. Sapagkat kailangan po natin ng spiritual eyes, para makita ang tunay na halaga ng Panginoong Jesucristo. Pangalawa, pinapahayag din po ng verse na ito that when we found the real spiritual treasure, it brings joy sa bawat isa sa atin. Kaya nga po nabanggit dito sa verse na ito, sa kanyang kagalakan. Hindi po pilitan ng pagsunod, kundi may joy sa pagtuklas ng totoong kayamanan kay Kristo. Sabi nga po sa Psalms chapter 16 verse 11, sa iyong presensya ay may kapuspusan ng kagalakan. Sapagkat, mga kapatid, ang tunay na kayamanan po ay hindi po pera, hindi po material na bagay, kundi relasyon sa Panginoong Jesucristo. Yun po ang tunay na kayamanan. Sapagkat wala po itong katumbas na kahit na ano pa man sa mundong ito. And third, it is worth giving up everything. Sabi po doon, ipinagbili niya ang lahat. Ngunit mga kapatid, hindi po ibig sabihin na binibili natin ang kaligtasan ng spiritual na kayamanan. Hindi po, sapagkat malinaw po ang sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Salvation is by grace, not by works. Ngunit ito po ay larawan ng total surrender. Ang total surrender natin sa Diyos. Na ipinapahayag po natin sa Kanya na wala nang mas mahalaga pa sa buhay natin na higit kaysa sa Panginoong Jesucristo. Sabi nga po sa Luke 14:33, ang hindi tumatalikod sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay hindi maaaring maging alagad ko. Gaya po ng taong nasa parable, na nakatuklas ng kayamanan. Binenta niya po ang lahat ng meron siya para sa kayamanang natagpuan niya. Bakit po? Kasi alam niya po na mas mahalaga ang makukuha niya kaysa sa iiwan niya. At ganoon din po sa Panginoong Jesucristo, kapatid. Hindi po kawala ng pagsuko. Sapagkat ito po ay may kapalit na mas dakilang kayamanan. Kapatid, ang talata pong ito ay hindi nagtuturo sa bawat isa sa atin na mabibili natin or binibili natin ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ito nga po ay biyaya ng Diyos. Unmerited grace, unmerited blessing. Pero ipinapakita po nito ang tamang response natin, ang tamang response ng puso natin sa biyayang ito, na may pusong pagtanggap sa Panginoong Jesucristo at tunay na pag-surrender ng buhay natin sa Kanya. Kaya ang tanong ngayon, kapatid, ano ang treasure mo sa buhay mo ngayon? Career? Pera? Relationship? Kung ano pa man dito sa mundo? Handa mo ba itong isuko para sa ating Panginoong Jesucristo? Sapagkat tandaan po natin, mga kapatid, ang Panginoong Hesus po ang tunay na kayamanan na tinanggap natin, at ang kaharian niya ang tanging bagay na pangwalang hanggan. Amen?